Sa paanan ng kabundukan ng Sanluntian, may isang maliit na baryo kung saan naninirahan ang mag-asawang magsasakang sina Ramon at Aling Lira. Sila'y kilala sa baryo bilang masisipag, mabait, ngunit labis na salat sa kabuhayan. Bawat araw ay puno ng hirap at pagod ang kanilang buhay. Kulang na kulang ang kanilang ani at halos hindi sapat ang pagkain para sa kanila, lalo na ngayong sila'y may bagong silang na sanggol. Ang sanggol ay pinangalanan nilang Enchong. Mula nang isilang siya, naging higit ang pagdurusa ng mag-asawa. Hindi dahil ayaw nila sa bata, kundi dahil wala silang maibigay na sapat na pagkain at gamot para sa sanggol. Laging umiiyak si Enchong tuwing gabi dahil sa gutom. At kahit anong kayod ang gawin ni Ramon sa bukid, ay kulang pa rin para may pambili ng gatas at lampin. Hanggang isang gabing madilim at maulan, habang mahina ang iyak ni Enchong at halos wala ng lakas, napalingon si Ramon kay Lira. Ang mga mata nito'y puno ng luha, hindi lamang dahil sa kahirapan, kundi dahil sa naglalaro sa isip nilang mapait na desisyong maaari nilang gawin para mabuhay ang bata. "Ramon!" Halos pabulong na sabi ni Lira habang inihahagod ang likod ng munting sanggol. "Kung mananatili si Enchong sa atin, baka pati siya magdusa." At hindi niya natapos ang salita. Pinigilan siya ng isang hikbi. Mahigpit na niyakap ni Ramon ang asawa. "Ayokong isipin yan. Anak natin siya, pero kung may mas mabuting kapalaran na naghihintay sa kanya, kung may makapagbibigay sa kanya ng buhay na hindi natin kayang ibigay." Napahagulgol si Lira. Alam nilang pareho ang tinutumbok ng kanilang mga puso. Ang desisyon na isinumpa ng maraming magulang, ang desisyong nagtutulak sa kanila sa pinakamalupit na pagsubok ng kanilang buhay. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nagbuhat si Ramon ng isang maliit na basket na yari sa kawayan. Maingat na inilagay nila roon si Enchong na natutulog, binalot sa lumang kumot ngunit malinis. Inihanda nila ang kaunting pagkain, maliit na kwintas na kahoy na may nakaukit na I at isang liham. Isang liham ng pagmamakaawa. Tahimik nilang tinungo ang gubat sa may hanggahan ng kabundukan, isang lugar na halos walang naglalakas loob puntahan, lalo na sa kailaliman kung saan sinasabing may mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Ngunit doon sila umaasang may makakakita kay Enchong. At sana, isang puso na kayang magmahal sa kanya nang higit pa sa kaya nila sa ngayon. Pagdating sa gitna ng matatayog na puno, sa isang sagradong malawak na punong balete ng luntian, doon nila ipinasya. Ibinaba nila ang basket sa paanan ng puno at sabay na lumuhod, pinapanood ang sanggol na payapa pa ring natutulog. Niyakap ni Lira ang sanggol huling pagkakataon bago ilagay sa lupa. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang bigat ng nararamdaman. "Anak, patawarin mo kami," nanginginig niyang bulong. "Mahal ka namin, kaya ka namin iniiwan, dahil ayaw naming magdusa ka tulad namin." Hinalikan nila ang noo ni Enchong at tuluyan nang napahagulgol si Lira habang inaalalayan siya ni Ramon palayo. Hindi sila lumingon. Sinabi nilang sa unang paglingon, baka bumigay sila at buhatin muli ang bata pauwi. Habang papalayo sila, narinig nila ang mahina ngunit ramdam sa pusong iyak ni Enchong. Para bang tinatawag sila, humihingi ng kalinga. Bawat hakbang ay parang tinutusok ng libong karayom ang kanilang damdamin. Nang sila ay tuluyang makaabot sa dulo ng gubat, hindi na nila narinig ang iyak. Natuon ang katahimikan sa paligid. Dooy tuluyang bumuhos ang luha ni Ramon at Lira, parang ulan na walang katapusan. Ngunit sa lugar kung saan iniwan ang basket, may nangyaring kakaiba. Unang humanging malamig, tila may dalang bulong ang hangin. Nakislapan ang mga alitap-tap na parang mga munting bituin na nagsidagsa sa paligid ng basket. Unti-unting lumiwanag ang paligid at mula sa anino ng punong balete, may lumabas na dalawang nilalang.
May anyong tao, ngunit may kakaibang kagandahan at kislap sa balat. Isang lalaki at isang babae. Ang lalaki matangkad, may mahabang buhok na tila habing ginintuan ng araw, habang ang babae naman ay maladiwa ng kalikasan ng anyo. Ang kanyang buhok ay parang agos ng ilog at ang mga matay kulay esmeralda. Sila ang mag-asawang engkanto ng gubat, Sir Malik at Lady Amaira, tagapagbantay ng kagubatan ng Sanluntian. Napatigil sila nang makita ang sanggol. Nagkatinginan at bakas ang gulat sa kanilang mukha. Bihira ang mortal na nagtatangkang pumasok doon. At lalong mas bihira ang mortal na nagiiwan ng sanggol. Lumapit si Amaira. Maingat na dinampot ang sanggol. Nang dumampi ang kanyang palad sa noo ni Enchong, tumigil ang iyak nito at tila ngumingiti. Mahalik at busilak ang puso ng bata. Wika ni Amaira. At may kakaibang enerhiya. Hindi ordinaryong mortal ang batang ito. Tumingin si Malik sa liham. Binasa niya ito at makailang ulit na napabuga ng hangin na parang nahahabag. Iniwan siya dahil sa kahirapan at pagmamahal, sabi ni Malik. Isang sakripisyong mortal. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng kanilang 1,000 taong pagsasama, wala silang anak. Maraming taon na silang nagdarasal at umaasang pagkakalooban ng supling, ngunit hindi sila pinagkalooban. At ngayon, isang sanggol ang dinala sa kanilang pok. Tila ipinagkaloob ng kapalaran. Maharlika ng kalikasan. Bulong ni Amaira habang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Enchong, mula ngayon, ikaw ang magiging anak namin. At sa pagsilang ng bagong liwanag sa puso ng gubat, nabalot si Enchong sa mahiwagang sinag. Hudyat ng simula ng isang kapalarang mag-uugnay sa mundo ng tao at ng mga engkanto. Sa pagsikat ng araw sa kagubatan ng Sanluntian, isang kakaibang liwanag ang bumabalot sa tahanan ni Sir Malik at Lady Amaira. Ang kanilang tirahan ay nakatago sa gitnang bahagi ng mahiwagang gubat. Isang palasyong yari sa malakristal na bato, nakadugtong sa higanting punong balete na mistulang nabuhay. Ang sahig ay yari sa makinis na kahoy na may mararaming ukit na lumilikha ng mumunting sinag na kumikislap tuwing hinahaplos ng araw. Naroon, sa paanan ng malambot na puno ng nara, nakahimlay si Enchong, mahimbing na natutulog sa isang duyan na hinabi mula sa dahon ng kawayan at sinulid na ginto ng mga diwata. Kasama niyang naglalaro ang mga alitap-tap na nagsilbing mga bantay sa gabi. Tahimik na nagmamasid si Amaira sa sanggol habang si Malik ay may hawak na gintong tasa ng mahiwagang eliksir. Hindi maitatanggi sa kanilang mga muka ang saya at kagalakang matagal na nilang inaasam. Tunghayan mo siya, Malik. Mahina ngunit puno ng pagmamahal na bulong ni Amaira. Tila may pangako sa kanyang pagdating. May kakaibang ningning sa mga mata at init sa puso ang batang ito. Lumapit si Malik, hinaplos ang noo ng bata at saka marahang pinainom ng patak ng mahiwagang eliksir mula sa gintong tasa. Ang eliksir na ito, paliwanag ni Malik, ay magbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa mga mapanlinlang na nilalang at masasamang engkanto. Ngunit hindi ito sapat para sa kanyang buhay dito. Kailangang matuto siya sa mga batas ng ating mundo. Nagsimulang dumilat ang mga mata ni Enchong, mapupungay at tila kumikislap ng mala-esmeraldang liwanag. Napangiti si Amaira at binuhat ang bata. Sa pagdampi ng kanyang yakap, nag-iba ang paligid. Ang mga bulaklak ay namukadkad at ang hangin ay tila kumanta ng mga himig na tanging mga engkanto lamang ang nakauunawa. Habang naglalaro si Enchong at tinutuklas ang mga bagay sa paligid, unti-unting lumapit ang 3 nilalang mula sa kakahuyan. Isang duwende, isang diwata, at isang tikbalang.
Sila ang mga tagapangasiwa ng kapayapaan sa buong Sanluntian. Si Tarsilo, ang duwende, ay malaking ngiti ang baon. Ang kanyang kasuotan ay gawa sa lumot at may nakasukbit na maliit na supot ng alikabok ng talisman. "Magandang araw sa inyo, Sir Malik at Lady Amaira," bati niya sabay yuko. "Narinig namin ang balita. May bagong sanggol sa inyo." Kasunod niya ay dumating ang diwata na si Marilag, nakasuot ng kasuotang gawa sa bulaklak at pakpak na kumikislap tulad ng bahaghari. Ang tikbalang naman ay si Lakan, matikas at matangkad, at nakasuot ng baluti na yari sa mga balat ng punong kahoy at palamuting pilak. "Isang sanggol?" tanong ni Lakan. Medyo nagulat. Sa mundo ng engkanto, matagal nang walang ipinanganganak. Iba ang enerhiyang dala ng batang ito. Lumapit si Marilag sa duyan at tinitikan si Enchong. "Tingnan ninyo, may pagkakaugnay ang kanyang kaluluwang mortal sa mundo ng mga engkanto." Mahinang sambit niya. "Bihira ang ganito." Nagkatinginan sina Malik at Amaira at ipinaliwanag sa kanila kung paano nila natagpuan si Enchong, kung paano ito iniwan ng magulang at ang liham ng sakripisyo at pagmamahal. Habang dinudugtungan ang kwento, hindi maiwasan ni Marilag ang mapaluha. Kahit siya, dama ang bigat ng pasyang ginawa ng magulang ng sanggol. Napakabigat ng kapalarang ipinapasa ng batang ito, bulong ni Marilag. Ngunit may tadhana siyang dapat harapin. Nang magtipon silang lahat, nagsalita si Malik ng buong paggalang at may bahid ng pag-aalala. "Kailangan nating igalang ang mundong kinalakhan niya," anya. "Bagaman siya ay magiging anak namin, may dugo siyang mortal. Kailangang malaman niya balang araw ang kanyang pinagmulan, ngunit hindi ngayon. Huwag sana nating kalilimutan na ang isang mortal ay may sariling landas na dapat tahakin." Napayuko si Amaira at marahang tumango. "Oo, Malik. Ngunit ngayon, nais ko munang madama niya ang pag-ibig at init ng isang tahanan. Kung dumating ang panahon at kailangang harapin niya ang dalawang mundo, doon lamang natin siya ihahanda." Tumingin si Lakan sa malayo, tila may pangamba. "Pag-ingatan ninyo siya," may bigat na sabi ni Lakan. Kapag nabalitaan ng mga malulupit na engkanto, lalo na ng Haring Silakbo, ang tagapamuno ng masukal na bahagi ng kagubatan, tiyak na kakailanganin ninyong protektahan ang bata. Napakarami ang maiinggit at magtatangkang agawin ang isang sanggol na may natatanging kakayahan. Sa pagbanggit ng pangalang yon, tila lumamig ang simoy ng hangin, dahil ang mundo ng engkanto, bagamat maganda, ay may bahagi ring mapanganib at puno ng kasakiman. Pinangalanan nila ang bata na Enchong Amares Malik, tanda ng pag-aampon ng mag-asawang engkanto at bilang pangako na kanilang iingatan at iingatan ang kanyang pagkatao. Sa pagtatapos ng araw, habang natutulog si Enchong sa duyan, may munting sinag na pumasok sa kanyang dibdib. Isang tanda ng kapalarang nakatakda para sa kanya. Kumislap ito sandali, saka naglaho. Ngunit sa malayo, sa bahagi ng kagubatan kung saan ang dilim ay malalim at ang mga matang nagmamasid ay hindi mortal, isang aninong nilalang ang nakamasid. Isang mapanlinlang na engkanto na kilala sa pangalang Sagura, tagapagbalita ng Haring Silakbo. Narinig niya ang pag-iyak ng sanggol kanina at ngayon ay alam na niya. Isang mortal sa ating mundo, isang pagkakataong dapat hawakan ng ating hari, bulong niyang may pangaakit. Ang sanggol na ito ay maaaring maging susi sa kapangyarihang matagal ng inaasam. At sa paglipas ng gabi, nagsisimula ng gumulong ang kapalarang magdurugtong sa dalawang mundo, mundo ng tao at mundo ng engkanto. Lumipas ang ilang taon sa mahiwagang kagubatan ng Sanluntian. Si Enchong, na ngayoy 5 taong gulang, ay lumaking masigla, matalino at puno ng kabaitan. Hindi man niya alam, ang kanyang pagkatao ay naiiba sa lahat ng nilalang sa paligid.
sapagkat siya ay isang mortal na lumalaki sa mundo ng engkanto. Sa bawat paggising niya tuwing umaga, nagigising siya sa himig ng mga ibon, sa kislap ng araw na sumisilip sa dahon ng punong balete at sa matatamis ng ngiti ni na Sir Malik at Lady Amira. Para kang nagigising sa isang paraisong hindi mararanasan ng isang ordinaryong tao. Isang umaga, habang naglalaro si Enchong sa may gilid ng ilog ng Diwatas, napatigil siyang bigla nang makakita ng isang lumilipad na isda. May pakpak itong gawa sa sinag ng araw. Agad niya itong hinabol habang masayang tumatawa. "Ano ka? Ang ganda mo po. Sandali po," sigaw ni Enchong. Ngunit habang tumatakbo siya, hindi niya namalayang may ugat ng puno sa kanyang dadaanan. Nadapa siya at bahagyang nasugatan ang tuhod. Napangiwi siya at napaluha, ngunit bago pa man niya tuluyang maramdaman ang kirot, may maliwanag na dumampi sa sugat. Isang maliit na diwata, si Mithi, ang batang disipulo ni Marilag, ang lumipad at hinawakan ang sugat ni Enchong. "Ay naku! Ingat ka naman, Enchong," sabi niya. Sabay hawak sa sugat at naglabas ng malakristal na pulbos. Agad na naghilom ang sugat. "Salamat, Mithi." Nahihiya ngunit nakangiting sagot ni Enchong. "Hindi ko sinasadya. Ang bilis kasi ng lumilipad na isda." Napatawa si Mithi at lumipad sa ibabaw niya. "Hindi isda yon, Enchong. Silaw Pisces ang tawag dyan. Nilalang iyon na nagiging gabay sa mga batang may malinis na puso." Napatingin si Enchong sa kanya na parang nagtatanong, "Gabay? Para saan naman?" Ngumiti si Mithi at sagot niya, "Marami ka pang dapat malaman tungkol sa kagubatan at oras na para magsimula ka ng pag-aaral." Kinahapunan, inimbitahan ni na Sir Malik at Lady Amira ang ilan sa mga kilalang nilalang sa kagubatan upang maging guro ni Enchong. Nasa harap ng malaking punong balete, nakaupo si Enchong habang excited na nakatingin sa kanyang mga magiging tagapagturo. "Enchong," seryosong wika ni Sir Malik. "Panahon na para simulan mong matutunan ang mundo kung saan ka nabibilang ngayon. Hindi ka man namin ipinanganak, nais naming maranasan mo ang buhay na may karunungan at kabutihang asal." Lumapit si Tarsilo, ang duwende, at ipinakita ang maliit na sako ng pulbos. "Ako ang magtuturo sa iyo ng tungkol sa kalikasan at mga halamang gamot," sabi niya. "Dahil darating ang panahon, kakailanganin mo ang kaalamang ito upang tumulong sa iba." Sumunod si Marilag, ang diwata. Umikot sa paligid si Marilag at kumislap ang kapaligiran. "Ako naman ang magtuturo sa iyo ng kabutihan ng puso, paggalang, at koneksyon sa kalikasan at buhay," malumanay niyang sabi. "Dahil ang puso ang pinagmumulan ng tunay na kapangyarihan." Lumapit si Lakan, ang tikbalang. "Ako ang magtuturo ng lakas ng loob, tapang at pag-iwas sa panganib," matatag niyang sabi. "Dahil hindi lamang kabutihan ang umiiral sa mundo ng engkanto, may mga panganib na dapat mong paghandaan." Nakangiti man si Enchong. Dama niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit nananatili ang pananabik. Sa batang edad, ramdam niya ang tawag ng kapalaran. Bilang unang pagsasanay, dinala siya ni na Tarsilo at Mithi sa malawak na bahagi ng kagubatan kung saan makikita ang mga halamang may mahiwagang kakanyahan. "Enchong," ani Tarsilo, "kilalanin mo ang halamang ito." Inilahad ni Tarsilo ang isang halamang may asul na bulaklak na parang kristal. Ito ang lusaw dilim. Kapag ito ipiniga at ipinahid sa balat, nagiging proteksyon laban sa masasamang anino. Sa tabi nito ay isang halamang kulay pula at tila kumikirot ang loob ng bulaklak. At ito naman ang dugo bituin. Ito ay napalalakas ng loob ang sinuman. Ngunit huwag sosobra dahil maaari kang mawalan ng kontrol sa damdamin. Tumingin si Enchong, nakanganga sa pagkamangha. "Ang galing naman. Pwede ko po ba silang dalhin lagi?" Umiling si Tarsilo. "Hindi, bata.
Ang kaalaman ay dapat gamitin sa tamang panahon at may kapalit ang bawat pagpapalakas ng sarili. Habang nag-aaral siya, hindi niya alam na mula sa malayo may isang pares ng matang nanonood. Si Sagura, ang mapanlinlang na engkanto, ay nakatago sa likod ng mga punong nababalutan ng dilim. Nakita niya ang mga pagsasanay ni Enchong, ang mga pagtuturong tinatanggap at ang mga nilalang na nagmamahal sa kanya. Lumalakas ang bata, bulong niya. Kung mananatili siyang dito, hindi natin makukuha ang kapangyarihan niya. Kailangan siyang ilihis at dalhin sa ating hari. Magandang simula, ngunit sa pagtatapos ng araw, pag-uwi ni Enchong, masaya niyang ikinuwento kina Malik at Amaira ang naging pagsasanay niya. Napangiti sila sabay yakap sa anak na pinakamamahal. Ngunit ng gabing iyon, sa ilalim ng buwan, isang kakaibang panaginip ang bumisita kay Enchong. Isang babae, may malungkot na mata, namumugto sa luha at tila naglalakad sa dilim ng gubat. "Anak ko!" Mahinang bulong nito. Nagising si Enchong, hinihingal at may kakaibang tanong sa puso. "May tumatawag sa akin. Sino siya?" Ito ang unang gabi na naramdaman niyang may bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya lubos na nauunawaan. Kinabukasan, tila may mabigat na pakiramdam si Enchong habang naglalakad sa kaharian ng kagubatan. Hindi maalis sa kanyang isip ang panaginip na naranasan niya kagabi. Ang babae na may malungkot na tinig na tumatawag sa kanya. Habang naglalakad siya sa tabi ng ilog, hawak-hawak ang isang dahon ng nara, bumubulong siyang mag-isa. Bakit parang kilala ko siya? Bakit ang lungkot niya at bakit niya ako tinawag na anak? Hindi niya alam ang sagot. At hindi niya rin alam kung dapat ba niyang itanong sina Sir Malik at Lady Amaira tungkol dito. May takot siyang baka hindi nila magustuhan na may nakikita siyang kakaiba. Habang nakaupo siya sa malaking bato, dumating si Marilag, ang diwata. Napansin nito ang malalim na iniisip ni Enchong. "Anak ng luntian, tila may gumugulo sa puso mo." Mahinahong sabi ni Marilag habang naupo sa tabi niya. Napatingin si Enchong, medyo nagulat, ngunit agad na napayuko. "Gising po ako pero parang nasa ibang mundo pa rin ako," sagot niya. "Bakit? Ano ang nangyari?" Humugot muna ng malalim na hininga si Enchong bago nagkwento. "Nanaginip po ako kagabi. May babae, umiiyak, nasa madilim na gubat, at tinawag niya akong anak. Pakiramdam ko, totoo siya. Para bang may gusto siyang iparating sa akin." Hindi agad sumagot si Marilag. Tinitigan muna niya ang tubig sa ilog, na tila nagiging salamin ng mga pangyayaring hindi nakikita ng mortal. Ang mga panaginip sa mundong ito ay hindi basta pangkaraniwang panaginip lamang, Enchong. Paliwanag ni Marilag. Minsan, ito'y bintana ng nakaraan o senyales ng darating. At ang panaginip mo, may dala itong malalim na kahulugan. Nagulat si Enchong. "Ano pong ibig sabihin?" "Hindi ko pa masasabi ngayon," sagot ni Marilag. "Dahil kapag binigkas ko ang sagot bago ka handa, mapapahamak ka lamang. Ngunit isang bagay ang sigurado. May nagbubukas na bahagi ng iyong pagkatao. Ang bahagi na konektado sa iyong pinagmulan." Napayuko si Enchong. Mas lalo lamang lumalim ang tanong sa kanyang puso. Sa kabilang bahagi ng kaharian, nag-uusap sina Sir Malik at Lady Amaira sa isang lihim na silid sa loob ng punong balete. Sa silid na ito, nakatago ang isang gintong sisidlan, kung saan nila itinago ang liham na kasama ni Enchong noong araw na iniwan siya. Kinuha ni Malik ang liham at muling binasa. Malaki ang posibilidad na magsimulang maalala ng bata ang koneksyon niya sa kanyang mga mortal na magulang, wika ni Malik. "Nararamdaman ko ang paggising ng kaniyang mortal na alaala."
Hindi pa ba natin panahon upang ipagtapat sa kanya ang katotohanan? Tanong ni Amaira, may bakas ng lungkot at takot. Bata pa siya, Malik. Hindi pa handa ang puso niya. Hinawakan ni Malik ang kamay ni Amaira. Tama ka. Ngunit kapag nagsimulang tawagin siya ng kanyang nakaraan, hindi natin iyon mapipigilan. Kapag dumating ang tamang oras, kailangan niyang malaman kung sino siya. Nagbago ang ekspresyon ni Amaira. Mula sa pag-aalala ay naging determinasyon. Kung darating man ang araw na iyon, ipangako mo sa akin, Malik, na anuman ang mangyari, ipaglalaban natin siya. Hindi tayo papayag na maagaw siya ng mga mapangahas na engkanto o ng kanyang nakaraan. Mahigpit ang tingin ni Malik, puno ng pagkaama. Pinapangako ko, Amaira, anumang mundo ang kumontra, tao man o engkanto, ipagtatanggol natin ang ating anak. Pagbalik ni Enchong sa kanilang tahanan, napansin niyang kakaiba ang kilos ng mga hayop at halaman. Parang may gustong sabihin ang paligid. Ang hangin ay tila may dalang bulong. Enchong! Napalingon siya. Wala namang tao sa paligid, ngunit narinig niyang muli. Enchong, hanapin mo ako. Kinabahan siya, ngunit hindi ito tunog ng pananakot, kundi pakiusap. Miti? Nariyan ka ba? Tanong niya. Baka sakaling nanlalaro lang ang diwata. Ngunit walang sumagot. Sa dulo ng kagubatan, may marahang paggalaw sa dilim. Isang anyo ng babae. Ang babae sa kanyang panaginip, ang dahan-dahang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Nanigas si Enchong. Hindi niya alam kung lalapit ba o tatakbo. Ngunit bago pa man siya makareact, isang sinag ng liwanag mula sa itaas ang biglang humarang sa kanilang pagitan na tila isang proteksyon na panangga. Ang anyo ay nawala na parang usok na dinampi ng araw. Doon ay unti-unting lumitaw si Lady Amaira, may hawak na baston na kumikislap ng berdeng liwanag. Enchong. Seryoso ngunit malambing niyang sabi, kapag may boses na tumatawag sa iyo at hindi mo nakikita ang pinanggagalingan, huwag kang sumagot. Hindi lahat ng bumubulong sa gubat ay dapat mong pakinggan. Napayakap si Enchong sa kanya. Amaira, sino po ba siya? Bakit niya ako tinatawag? Mahigpit ang haplos ni Amaira sa buhok ng bata. Sa tamang panahon, malalaman mo. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may kaba. Sapagkat ang takot niyang darating ang araw ay nagsisimula ng magkatotoo. Mula nang maranasan ni Enchong ang kakaibang panaginip at ang mahiwagang tinig na tumatawag sa kanya, naging mapagmatsyag na sina Sir Malik at Lady Amaira. Hindi nila ipinaalam kay Enchong ang tunay na dahilan, ngunit ramdam ni Enchong na may nagbago sa paligid, parang mas alerto ang lahat ng nilalang sa kagubatan. Sa gabing iyon, nagtipo ng 4 na nilalang sa silid ng balete. Sina Sir Malik, Lady Amaira, Marilag, Tarsilo at Lakan. Matindi ang pag-uusap nila tungkol sa nararamdamang pagbabago sa enerhiya ng kagubatan. Sa gitna ng pag-uusap, lumitaw sa silid ang isang nilalang na bihira lamang lumabas mula sa kanyang banayad na kaharian. Ang bataluman ng bituin, si Diwata Celestina. Ang kanyang anyo ay tila binubuo ng maliliit na bituin. Ang kanyang buhok ay dumadaloy parang kalangitan. At ang kanyang boses ay tila hangin sa pagitan ng araw at buwan. Napatayo ang lahat bilang paggalang. Bataluman Celestina, anong nagdala sa iyo rito? Tanong ni Amaira, halatang kinakabahan. Tumingin si Celestina sa kanila. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na tila may laman na propesiya. Narito ako upang maghatid ng babala, wika niya. Kumilos ang mga bituin ngayong gabi. May nagbago sa takbo ng tadhana. Lumapit siya sa gitna at itinaas ang kamay. Sa kisame ng silid, nagpakita ang mga bituin na parang tunay na kalangitan.
Unti-unti itong nagbuo ng imahe ng isang batang lalaki, si Enchong, na napapagitnaan ng dalawang mundo. Mundo ng mortal at mundo ng engkanto, sabi ni Celestina. Ang bata ay magiging tulay ng dalawang mundong ito. Ngunit tandaan, ang tulay ay maaaring magdulot ng pagkakaisa o pag-aaway. Nagkatinginan sina Malik at Amaira, halata ang kinakatakutan nila. Bataluman, usisa nilakan, ano ang panganib na iyong nakita? May lungkot sa tinig ni Celestina nang sumagot. May isang nilalang na nagnanais magkaroon ng kapangyarihang dala na batang iyon. At ang pagkakaroon ng isang mortal sa mundo ng engkanto ay nagising hindi lamang ang alaala ng bata, kundi pati ang mga nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. Kinabukasan, habang nagsasanay si Enchong kasama si Lakan, bigla nilang naramdaman ng hindi pangkaraniwang katahimikan. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit, ang hangin ay tila huminto, at maging ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Si Lakan ay agad na nagtaas ng kamay, hudyat ng pag-iingat. Enchong, manatili ka sa aking likuran, utos niya. Mula sa mga anino ng kagubatan, may lumitaw na maliit na nilalang na parang kabibe ngunit may isang mata sa gitna, isang silabok, tagapagbalita ng masukal na kaharian ng Haring Silakbo. Ang nilalang na ito ay bihirang makita sa nasasakupan ni Malik. Silabok, mariing sigaw ni Lakan. Wala kang karapatan sa bahaging ito ng kagubatan. Sino ang nagpadala sa iyo? Ang maliit na nilalang ay nag-iikot-ikot sa ere at naglabas ng manipis na nakalalasong usok. May amoy ng mortal sa kagubatang ito, nakangising sabi ng silabok. At nagpadala ang aming hari ng mensahe. Ang sinumang nagtatago ng mortal na may kakaibang kapangyarihan ay magkakaroon ng kaaway. Nagliyab ang mga mata ni Lakan. Umuwi ka bago kita paghiwa-hiwalayin sa hangin. Ngunit bago pa makalapit si Enchong, nakalutang ang usok ng silabok at mabilis na naglaho. Naiwan ang amoy ng banta sa hangin. Pag-uwi nila, agad itong iniulat ni Lakan kina Malik at Amaira. Nagsimula na ang paghahanap ng kaharian ni Silakbo, babala ni Lakan. Hindi na tayo ligtas. Nang gabing iyon, kinausap ni Sir Malik si Enchong. Enchong, mahinahon ngunit may bigat ang boses ni Malik. Mula bukas, magpapasimula tayo ng bagong uri ng pagsasanay. Hindi lamang kabutihan at kaalaman ang iyong matututuhan. Ituturo ko sa iyo kung paano ipagtanggol ang sarili. Nagulat si Enchong. Hindi ba sapat ang kabutihan upang maprotektahan ang aking mundo? Lumuhod si Malik sa harapan ni Enchong at tiningnan ito sa mga mata. Ang kabutihan ang iyong magiging lakas. Ngunit kailangan mong matutunan na hindi lahat ng nilalang ay may kabutihang nasa puso. May mga taong at may mga engkantong susubok kunin ang bagay na mahalaga sa iyo. Napayuko si Enchong at marahang tumango. Kung ganon, gagawin ko po ang aking makakaya. Sa gabing iyon bago matulog, narinig niya muli ang boses na pamilyar ngunit malungkot. Anak, bantayan mo ang puso mo dahil darating ang araw na kailangan mong mamili. Napatingin si Enchong sa bintana ngunit hindi na niya nakita ang babae. Tanging mga bituin lamang ang nagniningning sa kalangitan. At sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang dahan-dahan na pag-ikot ng kapalaran ni Enchong, ang kapalarang mag-uugnay sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Mabilis ang paglipas ng mga araw sa kagubatan ng Sanluntian, ngunit kasabay ng pagdaan ng mga oras ay lalong umiigting ang pagbabantay ng mga nilalang sa paligid ng tahanan ni Sir Malik at Lady Amaira. Alam nilang hindi na ordinaryong panahon ang kanilang kinakaharap. May banta, may naghahanap, at may nagmamasid sa kanilang anak, kay Enchong. At tulad ng pangako ni Sir Malik, nagsimula na ang isang bagong yugto ng pagsasanay ni Enchong
hindi na lamang tungkol sa kabaitan at karunungan, kundi pagtatanggol. Gabi, tahimik. Tanging huni ng mga kuliglig at lagaslas ng dahon ang maririnig. Sa gitna ng isang maluwang na clearing sa loob ng kagubatan, nakatayo si Enchong sa harapan ni Sir Malik. Ang buwan ay bilog at maliwanag, tila nakikilahok sa kanilang pagsasanay. Enchong, panimula ni Malik. Ang unang aral sa pagtatanggol ay hindi kung paano lumaban, kundi kailan ka dapat lumaban. Tumingin si Enchong, may bahagyang kaba ngunit puno ng determinasyon. Kapag sinaktan po nila ang mahal ko? Tanong niya. Umiling si Malik. Hindi agad. Ang tunay na mandirigma ng kagubatan ay hindi pinapairal ang galit. Dapat malinaw ang isip, payapa ang puso at matatag ang espiritu. Sapagkat ang sino mang lumalaban ng puno ng galit ay madali ring nagugupo. Itinaas ni Malik ang kanyang kamay at naglabas ng maliit na bilog na liwanag. Tila sinag ng buwan na pinong-pinong umiikot. Ito ay liwanag ng lakas luntian. Ito ang unang kapangyarihang nais kong matutunan mo. Ipinatong ni Malik ang liwanag sa palad ni Enchong. Ramdam ni Enchong ang init na malamig. Isang kakaibang pakiramdam na kaaliwala sa dibdib at banayad sa katawan. Parang yakap ng kalikasan. Ang kapangyarihan ng lakas luntian, paliwanag ni Malik, ay hindi laban para pumatay. Ito ay lakas na nagbibigay proteksyon. Matutunan mo itong gamitin upang pigilan ang pinsala, hindi upang magdulot nito. Huminga si Enchong ng malalim. Paano ko po gagamitin ito? Ngumiti si Malik. Susubukan natin. Sa isang iglap, kumaway ang engkanto ng hangin at nagpadala ng mahinang atake. Isang bugso ng hangin na tila tatama kay Enchong. Sa bilis ng pangyayari, nagulat ang bata at pumikit. Ngunit biglang lumiwanag ang liwanag sa kanyang palad at nagkaroon ng bilog na proteksyon sa paligid niya. Ang hangin ay tila nabangga sa isang invisible na pader. Natawa si Malik. Ayan, iyan ang lakas luntian. Napangiti si Enchong sa tuwa. Kaya ko po, kaya ko. Ngunit kailangan pang hasain, sabi ni Malik. Dahil hindi laging ganito kahina ang kalaban. Kinabukasan, maagang dumating si Lakan, ang tikbalang, para sa ikalawang bahagi ng lihim na pagsasanay. Sa pagkakataong ito, hindi kapangyarihan ng engkanto ang ituturo, kundi tapang at tamang reaksyon. Sa gitna ng kagubatan, nagtayo sila ng isang lugar ng pagsubok. May mga bato, puno at mga patibong na halos hindi nakikita. Enchong, matigas ngunit may gabay na tinig ni Lakan. Ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng boses o tibay ng dibdib. Nasusukat ito sa kakayahang harapin ang takot kahit nanginginig ang tuhod mo. Naglakad-lakad si Enchong at sinimulan ng unang pagsubok ng kapanatagan. Kailangan niyang dumaan sa isang landas na puno ng ilusyong nililikha ng kapangyarihan ni Lakan. May mga tunog ng halakhak, mga matang nagmamasid, at mga aninong biglang sumusulpot, ngunit pawang ilusyon. Ang layunin, panatagin ang puso at huwag matakot. Noong una, napahinto si Enchong, nanginig, napikit, pero pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya ng malalim. Hindi kayo totoo, bulong niya. At hindi ako dapat matakot. Unti-unting naglaho ang mga anino. Nakangiti si Lakan sa malayo. Magaling. Iyan ang unang hakbang sa tunay na katapangan. Sa pagtatapos ng pagsasanay, habang pauwi na si Enchong, biglang lumipad si Miti papalapit, hingal na hingal. Enchong, may kakaiba sa gilid ng kagubatan. Nagkatinginan sina Malik, Amaira, Lakan at Marilag. Ramdam nila ang pag-iba ng enerhiya ng hangin.
Dinampot agad ni Malik si Enchong at iniuwi ng mabilis. "Miti," utos ni Amaira, "sabihin mo kung ano ang nakita mo." "Sa bandang hangganan ng San Luntian, may mga bakas ng pulang usok," sagot ni Miti. "At may nakitang mga itim na balahibong parang sa engkantong aso ng dilim." Natahimik ang lahat. Ang engkantong aso ng dilim ay alaga at bantay ng kaharian ni Haring Silakbo. "At may nakita rin akong nakasabit sa puno," dagdag ni Miti, nanginginig. "Isang maliit na piraso ng damit ng isang mortal na bata." Napalingon silang lahat kay Enchong. Nayakap siya agad ni Amaira. Mahigpit, mapanangga, mapag-protect. "Hindi sila titigil," bulong ni Amaira, puno ng takot at galit. "Hahanapin ka nila at kukunin." Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Enchong ng pangambang hindi niya maipaliwanag, sapagkat ngayon, alam niyang hindi lamang pangkaraniwang pagsasanay ang kailangan niya, kundi paghahanda sa isang paparating na labanan. Makalipas ang ilang gabi, unti-unting naramdaman ng buong kagubatan ng Sanluntian ang paglapit ng panganib. Hindi na ito bulong, hindi na hinala, isa na itong malinaw na banta. Ang hangin ay may dalang kakaibang amoy. Ang mga dahon ay tila nagbabadya ng bagyo at pati ang mga hayop ay hindi mapakali. Sa tahanan ni Sir Malik at Lady Amaira, mahigpit ang pagbabantay. Hindi nila pinapalabas si Enchong nang walang kasama. Kahit ang mga pagsasanay ay isinasagawa sa loob ng protektadong hangganan ng punong balete. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may masamang matang nagmamasid. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, nagising si Enchong dahil sa kakaibang ingay. Huni na para bang ungol ng sugatang hayop. Hindi niya yon naririnig dati, kaya bumangon siya at tumingin sa labas ng bintana. Sa dulo ng kagubatan, may kumikislap na pulang liwanag. Naglakad si Enchong palabas ng kanyang silid at halos sabay silang nagkita ni Amaira sa pasilyo. "Maharlika, narinig mo rin?" tanong ni Amaira, halatang gising at alerto. Tahimik ngunit mabilis silang lumabas at pagdating nila sa labas, naroon na sina Sir Malik, Marilag, Tarsilo, Lakan, Mithi at ilan pang nilalang ng gubat. Biglang nagliyab ang lupa sa may hangganan at bumuka, parang may pilit na tumatalo sa proteksyon ng kagubatan. Umalingaw-ngaw ang malalakas na tahol at sigaw ng mga aso ng dilim, malalaking asong kulay itim na may pulang mata at usok ang katawan. Isa itong malinaw na pagsalakay. "Handa sa posisyon!" sigaw ni Lakan, sabay talon patungo sa unang alon ng mga nilalang. Naglabas si Sir Malik ng mahiwagang baston na kumikinang sa malabughaw na liwanag at tinawag ang kapangyarihan ng hangin. "Makalupit na puwersa ng hangin, protektahan ang aming tahanan." Umikot ang hangin at nagkaroon ng magaang bagyong pumigil sa unang bugso ng mga aso ng dilim. Ngunit hindi iyon sapat. May mas malakas na puwersa sa likod nila. Mula sa lumulutang na pulang usok, dahan-dahang lumitaw ang isang nilalang na tila nakakatawa sa unang tingin. Manipis ang katawan, nakabelo ng anino at laging may malisyosong ngiti. Ngunit ang kanyang presensya ay nakakatakot. Si Sagura. "Magandang gabi, mga nilalang ng Sanluntian," sabi ni Sagura, may halakhak sa bawat salita. "Napakaganda ng proteksyong ginawa ninyo, ngunit ang kagubatan ay humihina na. Kami hindi na matagalang mapipigilan." Tumayo sa harapan si Sir Malik. "Sagura, wala kang karapatan sa lugar na ito. Bumalik ka sa iyong kaharian." Nagkunwari si Sagura ng pagsunod at yumukod na parang nagbibiro. "Walang karapatan? O baka nakakalimutan mo, Malik, ang batas ng engkanto. Kung may hinahanap ang isang kaharian, may karapatan itong mangalap. At ang aming kaharian ay naghahanap ng isang espesyal na bata." Nang banggitin niya ang bata, napatras si Enchong palapit kay Amaira.
Inilagay ni Amaira ang kamay sa balikat niya, tanda ng proteksyon. Hindi mo siya makukuha, singhal ni Amaira. Oo, nakangising sagot ni Sagura. Hindi ngayong gabi, hindi pa siya handa. Ngunit darating ang oras. At kapag dumating iyon, hindi na ninyo siya maitatago. Tinapik ni Sagura ang hangin at naglaho ang pulang usok. At kasabay nito'y naglaho rin ang mga aso ng dilim. Walang naiwan kundi sunog sa damo at amoy ng sumpa. Sa pagbalik ng katahimikan, napaluhod si Enchong. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa takot na baka siya ang maging dahilan upang may mapahamak. Hinahabol nila ako dahil sa akin po nangyari ito. Mahina niyang sabi. Lumuhod si Amaira sa harapan niya at hinawakan ang kamay ng bata. Huwag mong akuin ang sisi, anak. Ang kasalanan ay nasa kanila, hindi sa'yo. Lumapit si Malik. Ngunit totoo ang sinabi niya, Amaira. Kailangan na natin siyang ihanda, hindi lamang sa pagtatanggol, kundi sa katotohanan. Nagtinginan ang lahat. Alam nila ang kahulugan nito. Ang araw na kinatatakutan nila, ang araw na sasabihin kay Enchong ang katotohanan ng kanyang pagkatao, ay palapit na. At si Enchong, kahit bata pa, ay naramdaman na may kailangang sagot sa tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Habang nagpupulong ang matatanda sa loob ng balete, si Enchong naman ay nakaupo sa tabi ng ilog kasama si Miti. Tahimik, walang imik. Enchong, tawag ni Miti, marahang hinaplos ang balikat niya. Bakit nila ako hinahanap, Miti? Sino ba talaga ako? Napatingin si Miti sa buwan at napabuntong hininga. Enchong, hindi ko maaaring sabihin ang lahat, pero ang masasabi ko, hindi ka ordinaryong bata at ang dugo mo ay may nakakabit na malaking kapalaran sa dalawang mundo. Napatingin si Enchong sa tubig. Kung ganoon, magiging panganib ba ako sa lahat ng nagmamahal sa akin? Hindi nakasagot si Miti, sapagkat iyon din ang tanong na takot niyang sagutin. At sa malamig na simoy ng hangin, dahan-dahang tumulo ang luha ni Enchong. Hindi dahil sa takot sa sarili, kundi dahil sa takot na baka mawala ang mga pamilyang nagmahal sa kanya ng higit pa sa buhay. Kinabukasan matapos ang pag-atake, nanatiling tahimik ang buong kagubatan. Ang mga nilalang ng San Luntian ay tila nag-aabang ng susunod na mangyayari. Halos walang naglalakas loob na umalis sa piling ni na Sir Malik at Lady Amaira, lalo na si Enchong, na hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang mga pangyayari kagabi. Sa loob ng tahanang balete, muli nagtipon sina Malik, Amaira, Marilag, Tarsilo at Lakan upang magdesisyon, hindi na para sa proteksyon lamang, kundi para sa isang bagay na mas mabigat. Panahon na bang malaman ni Enchong ang kanyang pinagmulan? Kung mananatili tayong tahimik, lalo lamang siyang malilito, panimula ni Marilag. At kapag dumating ang panahong pilitin siyang kunin ni Haring Silakbo, hindi niya malalaman kung bakit siya ang pinupuntirya. Sumang-ayon si Lakan. Ang katotohanan ay sandata rin. Mas mabuting hawak niya ito kaysa mabiktima ng kasinungalingan ng iba. Tahimik si Amaira. Nakatingin lamang sa sahig, hawak-hawak ang kwintas na kahoy na may letrang E na kasama ni Enchong nang matagpuan nila. Natakot ako. Mahina niyang wika. Natakot akong kapag nalaman niya, baka isipin niya na hindi siya tunay na kabilang sa atin. Lumapit si Malik at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Dahil mahal mo siya, ayaw mong masaktan siya. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay hindi pagtatago, kundi paghahanda sa kanya. Napaluha si Amaira. Alam niyang tama si Malik at doon napagdesisyonan nila. Ngayong gabi, malalaman na ni Enchong ang katotohanan. Pagsapit ng gabi, inimbitahan ni na Malik at Amaira si Enchong sa gitna ng kagubatan
sa lugar kung saan unang nagtagpo ang kanilang kapalaran, ang paanan ng malaking punong balete kung saan siya natinagpuan. Tahimik si Enchong habang naglalakad, may kaba at pagtataka. Bakit po rito? May gagawin ba tayong pagsasanay? Inosenteng tanong niya, subalit ramdam sa boses ang tensyon. Hindi ngayon, tugon ni Malik. May kailangan kang malaman. Naupo sila sa damuhan at sa ilalim ng liwanag ng buwan, naroon ang kwintas na kahoy. Dahan-dahan itong inilapag ni Amaira sa palad ni Enchong. Nagulat ang bata. Ito po, sa akin? Tumingin si Amaira sa kanya, mapagmahal ngunit may pighati. Hindi namin ito pag-aari. Sa'yo ito mula noong araw na makita ka namin. Kumunot ang noo ni Enchong. Noong makita ninyo ako? Hindi po ba? Ipinanganak ninyo ako? Humigpit ang hawak ni Amaira sa kanyang balikat. Nanginginig ang kanyang tinig. Hinihiling kong sana, ngunit ang katotohanan, anak. Huminga si Malik ng malalim at siya ang nagpatuloy. Hindi ka namin ipinanganak. Ikaw ay ipinanganak sa mundo ng mga mortal, sa mundo ng tao. Nanlaki ang mata ni Enchong. Parang may humampas sa kanyang dibdib. Anong ibig niyong sabihin? Hindi po ako engkanto? Hindi po ako anak ninyo? Niyakap agad siya ni Amaira. Anak ka namin sa puso at ang pagmamahal namin sa iyo ay hindi kailanman mababago. Ngunit totoo, mortal ang dugo mo. Umagos ang luha sa pisngi ni Enchong, hindi dahil galit, kundi dahil gulat. Bakit ninyo ako kinuha? Bakit ako nandito? Ipinakita ni Malik ang liham na iniwan junto ng sanggol noon. Inabot ito kay Enchong. Ang iyong mga tunay na magulang, iniwan ka rito dahil mahal ka nila, dahil gusto ka nilang mabuhay. Ang mundong mortal ay sagad sa hirap para sa kanila at hindi ka nila kayang alagaan. Kaya ipinagkatiwala ka sa kagubatan sa pag-asang may mas mabuting puso ang magbabantay sa iyo. Dahan-dahang binuksan ni Enchong ang liham. Payak lamang iyon, gawa sa mumurahing papel at may bakas ng luha. Sa sino mang makakatagpo sa aming anak, maawa kayo. Hindi namin nais iwan ang aming panganay. Ngunit kung manatili siya sa amin, tuluyan lamang siyang magdurusa sa gutom. Mahalin ninyo siya kung kaya ninyo. Ramon at Lira. Nabasa iyon ni Enchong ng ilang ulit. Hanggang sa unti-unti, tumulo ang luha niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Pasasalamat, lungkot o galit sa kapalaran. Kung mahal nila ako, bakit nila ako iniwan? Nanginginig niyang tanong. Nagawa nila iyon dahil mahal ka nila? Sagot ni Amaira. Ang tunay na pagmamahal minsan ay nangangailangan ng sakripisyo, kahit masakit. Kung hindi dahil sa kanila, wika ni Malik, hindi ka namin makikilala. Hindi namin mararanasan ang saya ng pagkakaroon ng anak. Napaluhod si Enchong, hawak ang kwintas at ang liham. Umiyak siya, hindi ng mahina, kundi ng buong bigat ng damdaming matagal nang nakatago. Hinayaan siya ni Malik at Amaira, sapagkat ang pagluha ay bahagi ng paggaling. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Enchong. Kung mortal po ako, bakit po ako hinahanap ni Haring Silakbo? Ano po ba ang meron sa akin? Nagkatitigan sina Malik at Amaira. Ito ang bahagi na hindi pa nila dapat sabihin, ngunit naramdaman nilang walang atrasan. Sagot ni Malik, mababa ngunit matapang. Dahil hindi ka ordinaryong mortal, may dugong tagapag-ugnay sa iyo. Dugong may kakayahang magsanib ng lakas ng mortal at engkanto. Ang lahing iyon, kayang magbigay ng kapangyarihan sa sino mang may hawak sa iyo. Tumigil ang mundo sa pandinig ni Enchong. Anak, ikaw ang maaaring maging tulay ng kapayapaan o sanhi ng digmaan, dagdag na Mayra. At sa gabing iyon, natanggap ni Enchong ang mabigat na katotohanan. Hindi lamang siya iniwan,
siya ay itinadhana. At sa liwanag ng buwan, hindi na siya batang inosente lamang, kundi isang batang may kapalarang magbabago sa mundo. Matapos malaman ni Enchong ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. May bigat sa kanyang puso na hindi niya maintindihan. Kapag mag-isa siyang naglalakad sa kagubatan, madalas niyang hawak ang kwintas at liham mula sa kanyang tunay na mga magulang. Sa isang bahagi ng kanyang puso, ramdam niya ang pagmamahal ng mga nagpalaki sa kanya, sina Sir Malik at Lady Amira. Ngunit sa kabila noon, may panibagong tanong na hindi mawala. Sino ako? Bilang ako. Isang umaga, habang naglalakad si Enchong sa paborito niyang lugar sa tabi ng ilog ng Diwata, nakita niya si Marilag na tahimik na nakaupo sa ibabaw ng isang bato, naglalabas ng munting sinag mula sa kanyang mga palad. Lumapit si Enchong, dala pa rin ang bigat sa dibdib. "Diwata, Marilag," tawag niya. Napalingon si Marilag at ngumiti. Ngunit agad nitong napansin ang lungkot sa mga mata ng bata. "Mas mabigat ang aura mo kaysa sa hamog sa umaga, Enchong. Maupo ka." Umupo siya sa tabi ng Diwata. "Alam mo," panimulaan ni Marilag, "ang katotohanan ay minsan parang malamig na tubig. Masakit sa una, pero naglilinis din ng mga matang minsang bulag." Tahimik lamang si Enchong. "Hindi ko po alam kung saan ako nababagay," amin niya. "Tao ba ako? Engkanto? Bakit ako kailangan pumili? Bakit hindi pwedeng pareho?" Napangiti si Marilag sa tanong. "Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay kakaiba. Dahil hindi ka kailangan pumili kung saan ka kabilang, kundi kung sino ka magiging. Ang kabilang mo ay susunod sa magiging desisyon ng iyong puso." Napatingin si Enchong sa tubig. "Pero, paano kung sa pagpili ko, may masasaktan o may mawalan sa akin?" Nag-iba ang tono ni Marilag, naging seryoso. "Enchong, tandaan mo, ang kapalaran ay hindi laging nagbibigay ng perpektong solusyon. Minsan, may kailangang masaktan. Ngunit ang tunay na pinuno ay yaong pipili ng landas na nagliligtas sa mas nakararami." Samantala, sa silid ng balete, may matinding enerhiya na napansin si Sir Malik. Mula sa lumang libro ng mga propesiya, lumitaw ang isang pahinang dati blangko. Ngunit ngayon ay may nakasulat na mahiwagang linya. "Sa ika-10 buwan ng buwanang bilog, ang tagapag-ugnay ay haharap sa 200. 100 tatahakin para sa liwanag, at 100 para sa kapangyarihang maaaring magwasak." Naglapat si Malik ng palad sa libro. Nagising na ang propesiya. Hindi na natin maiiwasan. Dumating si Lakan at biglang yumuko. Nakita ng ating mga espiya. Nagtitipo ng mga mandirigma ni Haring Silakbo. Hindi ito maliit na paglusob. Malaking hukbo ang naghahanda. Si Amira naman ay nakatayo sa gilid. Hawak ang bulaklak na natutuyo habang may luha sa mata. Hindi pa handa si Enchong. Paano niya haharapin ang ganitong kapalaran? Sumagot si Malik kahit mabigat sa loob. Kung hindi pa siya handa, kailangan natin siyang ihanda. Kinagabihan, pinatawag ni Tarsilo si Enchong ng palihim sa lumang kuweba ng mga duwende. May dala itong isang kahong yari sa pilak at balat ng punong matagal nang namatay. "Enchong, may dapat kang makita," sabi ni Tarsilo. Binuksan ni Tarsilo ang kahon. Sa loob ay may nakabalot na telang kulay pilak. Dahan-dahan itong inalis at nagpakita ang isang lumang anting-anting. May ukit ito ng araw sa isang gilid at buwan sa kabila. Parang dalawang mundo sa isang katawan. "Ano po yan?" tanong ni Enchong. "Ang anting-anting ng dalawahang dugo," paliwanag ni Tarsilo. "Maraming mortal ang nakakita sa anyo nito sa kanilang alamat, pero hindi nila alam ang tunay na gamit.
Ito ang nagpoprotekta sa nilalang na may dalawang mundo sa loob niya. Tumango si Enchong, sabay hawak dito. Nasa iyo ito simula pa noong ipinanganak ka, ngunit itinago namin upang hindi ka mapahamak. Ngunit bago hawakan ni Enchong ng lubusan ng anting-anting, biglang kumidlat sa loob ng kuweba. Umatras si Tarsilo. Paghinto! Hindi mo pa pwedeng isuot ng walang babala. Nagulat si Enchong. Bakit po? Huminga ng malalim si Tarsilo. Sapagkat ang anting-anting na ito ay may kapalit. Kapag isinusuot ng may-ari, magsisimula na ang proseso ng pagigising ng tunay na kapangyarihan ng tagapag-ugnay. At kapag nagising iyon, ikaw ay magiging sentro ng dalawang mundo. Napalunok si Enchong. Ibig sabihin po, simula ng paglalakbay mo, sagot ni Tarsilo. At simula rin ng paghabol ng lahat ng gustong angkinin ng kapangyarihan mo. Pag-uwi ni Enchong, humarap siya sa buwan at tiningnan ang kwintas mula sa kanyang mortal na magulang sa isang kamay at ang anting-anting sa kabila. Isang simbolo ng dalawang mundo na hinihingi sa kanyang piliin. Kung pipili ako, dapat tama, pero handa na ba ako? May bumulong sa hangin, hindi boses ng babae, kundi ang mismong kagubatan. Hindi ikaw ang pipili para sa sarili mo lamang, kundi para sa kapalaran ng iba. At doon, tumibay ang loob ni Enchong. Kung darating ang panahon na kailangan niyang pumili, pipili siya hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal niya. Dumating ang gabing malaon ng binabantayan ng mga bituin. Ang buwan ay bilog. Ang ikasampung pagbilog mula nang magsimulang magkadiwang pangitain si Enchong. Ang kagubatan ng sanluntian ay hindi tahimik tulad ng dati. Ang mga dahon ay nanginginig sa hangin. Ang mga puno ay tila nakayuko sa bigat ng kapalarang paparating. Sa gitna ng punong balete, naroon si Enchong, nakatayo sa harap nina Sir Malik, Lady Amaira, Marilag, Tarsilo, Lakan, at ang bataluman ng bituin na si Celestina. Sa kanyang leeg ay nakasabit na ang anting-anting ng dalawahang dugo. Hindi niya ito sinuot para sa kapangyarihan, kundi para sa proteksyon ng mga mahal niya. Enchong, panimula ni Malik. Kapag nagsimula ang gabing ito, hindi na natin mapipigilan ang kapalaran. Ngunit tandaan mo, anumang mangyari, hindi ka nag-iisa. Lumapit si Amaira. Hawak ang dalawang bagay. Isang kapa na hinabi mula sa sinag ng buwan at isang baluti na gawa sa hibla ng puno ng buhay. Isuot mo ito, mahinang sabi ni Amaira habang sinasapin ang kapa sa balikat ng bata. Hindi ito para bigyan ka ng lakas, dahil sapat na ang lakas na nasa puso mo. Ito ay para hindi ka lamunin ng dilim. Lumuhod si Enchong at niyakap ang kanyang ina at ama, hindi sa dugo, ngunit sa puso. Salamat po sa lahat, anuman ang mangyari, kayo ang pamilya ko. Napaluha si Amaira. At ikaw, ang anak namin. Kailanman, sa dulo ng kagubatan, gumalaw ang lupa. Sumabog ang pulang usok at nagsilabasa ng hukbo ng Haring Silakbo. Daanda ang aso ng dilim, mga engkanto ng anino at mga mandirigma ng masukal na kaharian. Sa likod nila, nakaluklok sa dambuhalang nilalang na parang tikbalang, ngunit balot ng itim na apoy, ang Haring Silakbo. Mga nilalang ng sanluntian, dumagundong ang boses ni Silakbo. Nasa inyo ang ipinagkaloob sa akin ng kapalaran, ibigay ninyo ang bata. Tumindig si Lakan sa unahan, hawak ang sibat. Hindi mo siya makukuha. Tumawa si Silakbo. Hindi ako naparito para humingi ng pahintulot. Ako'y naparito upang kunin ang nararapat sa akin. Ibinasiwas niya ang kamay at kumalat ang maitim na apoy sa kagubatan. Unti-unting pinapatay ang liwanag ng mga punong engkanto. Humawak si Malik sa balikat ni Enchong. Ito na ang oras. Tumayo si Enchong sa gitna ng clearing, kaharap ang hukbo ng dilim.
Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit hindi siya umatras. Kung ako ang hinahanap ninyo, malakas niyang sabi, hindi ko hahayaang masaktan ninyo ang mundo kong nagmahal sa akin. Tumawa si Silakbo. Isang mortal na bata ang susuway sa akin? Maaari kitang patayin sa isang hinga. Nang itaas ni Silakbo ang kamay, sumugod ang mga aso ng dilim kay Enchong. Ngunit bago pa sila makalapit, sumabog ang liwanag mula sa anting-anting sa dibdib ng bata. Lumabas ang dalawang sinag, isang puting liwanag ng tao at isang berdeng liwanag ng engkanto na nagdugtong sa gitna ng kanyang puso. Nabuo ang isang bilog na proteksyon na tumulak sa hukbo pabalik. Nagulat si Silakbo. Ang kapangyarihan ng dalawahang dugo, ganito kalakas? Habang lumiwanag ang kapangyarihan ni Enchong, bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Ang boses ng babae mula sa kanyang panaginip. Anak, huwag mong hayaang ang galit ang gumabay sa'yo. Gamitin mo ang puso mo. Nakita ni Enchong ang imahe ng kanyang ina, si Lira, nakangiti, at sa likod niya si Ramon, ang kanyang ama. Hindi sila nagbili ng galit, kundi pagmamahal. Napaluha si Enchong. Mama, Papa, salamat po. Humarap si Enchong kay Silakbo at sa halip na atake, inilapat niya ang dalawang palad sa lupa. Kumalat ang liwanag sa buong kagubatan. Liwanag ng kapayapaan, hindi ng digmaan. Tumigil ang mga hukbo ni Silakbo. Maging ang mga hayop at punong engkanto ay tila huminga muli. Hindi ako laban sa inyo, sabi ni Enchong. Pero hindi ko kayo papayagang may masaktan. Kung nais ninyong kunin ang kapangyarihan ko gamit ang dahas, hindi ninyo ito makukuha. Napangisi si Silakbo. At ano ang balak mo, bata? Ako ang hari ng dilim. Ngumiti si Enchong, hindi sa mayabang na paraan, kundi may tapang. Kung kailangan kong maging tulay ng dalawang mundo, magsisimula iyon sa akin. Hindi ako magiging sandata ng digmaan, magiging daan ako ng kapayapaan. Itinaas ni Enchong ang kamay. Naglaho ang proteksyon at ipinalit niya ang pagpapatigil. Isang kapangyarihang hindi nananakit, ngunit pumipigil sa digmaan. Ang mga mandirigma ni Silakbo ay napaluhod, hindi dahil natalo, kundi dahil napawi ang galit sa puso nila. Nabigla si Silakbo. Anong ginawa mo? Hindi ko kayo sinugatan, sagot ni Enchong. Tinanggal ko ang dahilan ng pagnanasa ninyong manakop, ang takot at galit. Ang mga mata ni Silakbo ay naluha, sapagkat ang matagal niyang kinikimkim na galit ay unti-unting natutunaw. Hindi pinatay ni Enchong ang kaaway. Pinili niyang paghilumi ng sugat ng dalawang mundo. At iyon ang kapangyarihang hindi kayang gawin ng sinumang engkanto o mortal. Lumuhod si Silakbo, hindi bilang talunan, kundi bilang nilalang na nagising. Ang iyong kapangyarihan, hindi para sirain, para magbuklod. Tinignan niya si Enchong, ngayon ay may paggalang. At dahil dyan, hindi kita kaaway. Sa unang pagkakataon, tinalikuran ng dilim ang digmaan. Pagsikat ng araw, ang kagubatan ay tila muling isinilang. Mas maliwanag, mas payapa, at mas masagana. Lumapit si Malik at Amaira kay Enchong. Niyakap nila ang bata, ngayon ay binatilyong pinanday ng kapalaran. Anak, luha ang sabi ni Amaira, ipinagmamalaki ka namin. Ngumiti si Enchong. May natutunan po ako. Hindi ko kailangan piliin kung tao ba ako o engkanto, dahil ako ay pareho. At iyon ang aking lakas. Hinawakan niya ang kwintas mula sa kanyang mortal na magulang at ang anting-anting mula sa mundo ng engkanto. Hindi ko pipiliin ang isa sa dalawang mundo. Gagawin ko ang lahat para magsama sila. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Enchong, ang tagapag-ugnay ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Wakas.